work? Mas matingkad ba talaga yung Chakno connection or are we gonna go with Aqualite? We're about to find that out as Smart Omega is on the blue side and RSG Philippines is on the red. And grabe, no? Alam mo, sobrang interesting to me na kanina, nung nandun tayo sa likod, nabanggit to ni Uomi, yung changes after week 5 ng MPL Philippines, sobrang drastic to the point na si Cho, nakikita na natin sa first phase ng ban. Pino-perspect na rin kasi ng mga ibang teams si Joe at this point. And bukod pa doon, may isa pa akong i-share. Na lahat halos ng mga picks ngayon in this Season 14 ay nagre-reflect din sa mga Season 7 meta picks natin. Yeah. Which was honestly insane kasi 7 seasons ago na yon. At bukod pa doon, Bumabalik. isang hero lang ang hindi nagbalik sa lahat ng mga na-pick natin. Ano yun? Aldous. Oh. All of the other picks, such as the Ling, Aldo, yung Lancelot, na laro na rin Hayabusa dito. din. Ada Hayabusa, even the Joehead, Yes. bumalik. But this time, mukhang Ling pa rin ang first pick na ilalabas. It will be Andoryu playing this Ling. Impossible. Pag may flex Ling pa, mababaliw na ako. Bigla naging gold link, no? Biglang naging gold Ling. Edith, open pa din naman for RSG Philippines. So definitely, I think that's a possibility. Oh! I like this. Maagang pag-steal ng Gatot Kacha. If there's one hero pick na komportable talaga si Chakno ngayon, I would say it's the Gatot. Yeah. Kaso sa RSG napunta eh. Yeah, yun nga eh. So, Ninakaw. steal. Oh, I think one of the ideas here is, ito yung naging pamigil nila dun sa Ling before during their first matchup. I do think I would agree with the fact na medyo maaga nga yung pick up dito because there are a lot of options that could go for. Kaya yung Harith yung pinick up nila instead of, you know, instead of the Harith, yung Lunox and yung Edith yung pinick up ng Smart Omega para medyo maipit yung pwesto dito ni Kosei kung ano ba gagamitin niyang heroes. This is already a low-G game for RSG Philippines. You could see it, the Arlot, the Gatot Kacha. Kung hindi pa nila kukunin yung low-G, I do feel like it's gonna get banned. Yeah. If not, Louis, maybe now is the time for them to get a gold laner para lang ma-flex pa yung trio mid na meron sila. Because now, we don't know which one will go to the XP, if that's the Arlot or the Gatot, kasi pwede pa ding mag-switch yung dalawang heroes na to. But yeah, Louis is definitely a good pick against the current composition of OMG. And if they let it go, baka mahirapan na sila. But they will go with the Valen. They're gonna go for the Valentina instead. Pakiramdam ko kasi, feeling ng RSG, hindi pa mid lane. Ay, may most likely gold lane Lunox to. Wala pang mid lane pick ang Omega. Yeah, and with the Lunox right now, no, we haven't seen Lunox been played again in the mid. Madalas nakikita na natin siya sa gold. And doon natin sinasabi na in terms of the emergence of mage gold laners, I would say na Lunox yung on top of the pyramid mostly because medyo mas mababa yung kailangan mong ways to go about the Lunox in terms of mechanics kasi burst lang nung Chaos Assault. Pero ngayon makikita natin ano yung pagtatapat nila sa Lunox because Harith, Alice, open, Claude even. So ang dami pang open for the side of RSG. When we look at the bans right now, mukhang tatanggalin na rin ang Aurora. Mukhang magbabawas ang side ng RSG ng mga mid laners na choices para dito sa Omega. Yeah. Aurora, interesting ban. I think they can also ban the Vexana if they wanted to just so that walang makakapigil dun sa pagharap ng Arlot. I remember this guy. Okay, going back. Sige, mamaya, alalahanin na natin. I think one of the notes that you have to take note of was one of the heroes that Auntie Anara has mentioned a while ago. Pero yung napansin ko in terms of like the first phase of the bans, hindi talaga sila nagtanggal ng karamihan sa mga gold laners. So there are still a lot of options left available. Moskov is removed para matanggal kahit papano yung option nila to go macro-wise. Yeah. So ang labanan lang talaga is gonna be in terms of team fight. And, you know, RSG can handle that with the first 3 heroes that they have. Ooh, Tiger ban. Okay. Ma-open yung Vexana, but then Claude, I think, will be a great ban dito for the side of OMG just so that medyo may ipit yung koponan ng RSG Philippines in terms of the gold lane heroes and mapipilitan silang gumamit ng mga heroes na medyo magic na din ang damage output. Bakit parang biglang Nagulat ako eh. lumalim tayo dito, kuya? Hindi ko in-expect na Julian ang ibaban dito. Oo, nakagulat din naman talaga. Haya? The Hayabusa still open to take if you are Irad. And alam mo, may miss ako kay Irad eh. Ano? Lancelot? Lancelot. I know for a fact that the Lancelot is, sabihin na lang natin, hindi gaanong pasok na pasok sa mga top tier assassins ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun pangit. Yeah. Kumbaga, kung magaling yung nag-Lancelot, napakalakas pa rin nun. But this time, sana may makita tayong malupit galing kay Irad. Lance Nolan Haya yung naisip kong pwede pang ipili dito.
Kasi now, pwede pa silang mag-veer towards having a gold laner that's either magic or physical. Pwede pa nilang i-flex yung gold laner na yan. So they will go with Hayabusa. Pero ang worry ko kasi dito, parang binibait ng OMG yung Hayabusa. Ang dami kasing pantigil din. Yeah. The moment na mag-light yung Lunox o mag-Tempest of Blades yung Ling, medyo nawawala. Especially now na mas pinabilis yung animation ng Ugi Shadow Kill. Mas madali itong iwasan ngayon with abilities such as the Light and the Tempest of Blades. Yeah, and ito yung worry ko eh. With this Vexana pick, medyo magiging awkward for the rest of RSG Philippines sa umarap. Tapos samahan mo pa ng Joed. So kapag kabato ng ejector, tapos na fear, walang galawan halos. So yun yung kailangang maging bantayan ng RSG Philippines. Because now, tingin ko ang hirap mag-load gold sa ganitong Pero parang lineup. iba ang titig ng mga players ng RSG ngayon eh. Tsaka kanina nakita parang may dating yung sinabi ni Aqua. Minsan lang magsalita si Aquaman. Oo nga eh. Pero kanina nung may sinabi siya, Nakabuo ng may sentence. ramdam eh. Ramdam mo talaga, men. So parang feeling ko kahit anong maging composition dito ng RSG, madadaan nila sa laro. Alright, Claude pa Claude's din. gonna be the choice here. I feel like okay naman yung lineup ng RSG Philippines. My worry actually is going to be yung ano nila, yung initiation and how the Hayabusa can find the target. Yeah. Kasi yun yung struggle nila so far. So, yung lineup ngayon ng RSG Philippines, most of them ay towards the back lines of OMG. So, OMG naman, sila, yung gusto nila, makapag-burst down ng nasa harap. So, yun yung magiging tapatan ng parehas nating kupunan. Sino yung mananalo kung yung isa papunta sa likod, tapos yung isa harapan lang yung gustong laban. Parang antayan na lang no, kung sino yung unang mawalang damage dealer. But for the side of Omega, mas mailap makita dahil nga ang dami nilang pangharang ng mga abilidad. Bornok's first game as a kabarangay versus RSG's Redemption. Game 1, casters, pasok. Grabe naman yung simula ng last week ng regular season natin. We have a new player in town. It's going to be Bornok para sa Smart Omega. Alam naman natin lahat, o para sa mga hindi nakakaalam, na si Bornok at si Chakno ay magkapatid yan. Ay, magkapatid! Oo, tsaka, alam mo, yun nga yung parang nakakatuwang makita. Hindi naman ito yung first time. Yes. Pero parang ang unique lang na magkasama silang magkalaro this time. Kasi may mga naging, Magkakapatid, magkapinsan-minsan. oo. Oo, sila Pandu and Owen, di ba? Tapos sa MDL ba, meron din? Meron, kaso magkalaban sila. May Ay, kambal, si Ben at si Ares naman. Pero it's interesting to see dito sa MPL, magkakampi yung magkapatid. Oo. And interesting to see din na karamihan ay nagtatanong na nga lang din pagdating sa rule, kung ano nga ba yung magiging placement dito ni Bornok sa pagpasok niya sa Smart Omega. At papaano mo pa talaga makita yung connection ng magkapatid kung hindi bilang mid lane at roamer ang Oh. kanila magiging tambalan. Pero si Light kamuntikan siyang mabigyan doon at napalow siya ng very, very low. Oo. Pero alam mo ano pang nakakatuwa dyan? Ano? Ito nga dinebut ni Bornok na mid lane siya. Mid lane. Oh, so ito yung schedule niya pala. Kasi napadaan ako sa live ni Chakno nung isang Ayan, araw. ayan, gusto ko. Tapos parang si Bornok that time, jungler Jungler yung nilalaro. Okay. So parang tatanungin ng lahat, ano bang role ni Bornok? Sasabihin ni Chakno, depende daw sa araw. Okay. At depende rin sa kung sino nga ba yung gusto niya makatapat. Kasi Oo, sa ngayon, sabagay. tapatang Aqua at Bornok. Kanina, mainit ang mga bitawan. Minsan lang magsalita si Aqua, tulad na sinabi nila Hans. Pero may laman, yung kanina mga inilatag nila. Oo. At yung isusumbong sa kuya, pwede mangyari talaga eh. Naku, magkakasumbungan na nga ba? Kasi grabe naman yung flicker in doon. Light na palo muli, pero Irad, nandito na siya. Ugi Shadow Kill, matatapat kay Andorio Force. Ngayon ang Tempest of Blades at mag-out lang naman ang dalawang kupunan. So, grabe yung kilitian natin. Oh, ano lang, silip out, silip out. Oo, pero ngayon, katulad na sinabi ng ating panel na more for RSG, jump sa likod. Talagang dive con dive, lalo't may gatot katsa nga sila. Para sa Smart Omega, harapang burst ang pwede naman nilang ibigay. Pero ito yung connection ng magkapatid. The Chakno connection, ma-activate na nga ba? Apat na miyembro ng RSG nandito agad. Kasi kung isipin mo talaga ang Jawhead Vexana, grabe yung posibleng maging tambalan kapag kami nahanap sila na target, kapag meron silang finocus down na hero. Pero ipinaubaya na lang yata muna nila yung Turtle at si Kusei ang kanilang mamamatay. Ayan na. Pinalibag na nga doon, tapos may Terrify. Oo. Pero meron pa naman siyang BMI at makakatakas pa siya na force out nga lang din yung Purify. Pero wala naman pa masyadong. Bas gusto muna ng Raiders na mas maingat yung kanila magiging galawan sa mapa. Pero for our community prediction, it's 88.5% para Smart Omega at 11.5 naman para sa RSG Philippines. Oh, yung suporta ng barangay ngayon, ano talaga nag-iinit Yung buong barangay parang napakasaya at mapakaingay nila.
Oo nag-effort pati sa RSG, nararamdaman natin supporter ng mga Raiders. Pero ngayon, ang suporta muna nila on the mid ay very heavily na nararamdaman. Kahit sa rotation, tingnan mo yung RSG, yung reaction nila overall dito sa mapa. Kahit si Aqua lumalalim ng ganito. Pero magkaibang mundo, magkabilang panig. Pero somewhat of a mirror na nakikita natin sa minimap. No, tsaka pag kami nararamdaman ng RSG dito gaya ng nabanggit mo, parang tinatry naman nila na i-commit agad-agad katulad nung nakita natin kanina na attempt from Light na kung meron mang naging kalaban doon, syempre ay i-full out commit na yun ng Oo. RSG Philippines, di ba? I-force out na nila yung laban. Pero for Smart Omega, nakita naman natin na kahit paano yung maingat-ingat pa sila, tinatry na lang nilang iwasan kapag malinaw na nasa kamay na ng RSG Philippines yung advantage. Pero speaking of advantage, Oo. Ryota dito, ipagpapatuloy na nga ba ni Irada ang kanyang attempt? Mukhang hindi na muna. Hindi na. Bantay sarado. Mag-aapat na minuto, wala pang first blood na nakikita dito. Wala pang unang dalak ng dugo. Gusto yatang maging si Chakno yata yun! No, unstoppable force na paggamit na doon para kay Jack Mamba. And sinipor ang makakasecure ng first blood natin para dito sa labang ito. Nakabanggit ko pa lang, lumipas ang 10 minuto, meron na agad nilista ang Raiders. Pero sa ngayon, para sa Smart Omega, nandun pa rin naman yung pagkalma. And remember, kailangan natin makita na mag-snowball later on. Si Jomso, kailangan niya munang manahimik ng konti, mag-farm, do his own way. Pero ngayon, on the way na rin na pag-respond ng turtle na tinatauhan na rin naman ng mga Raiders. Kung sakali man, magiging ikalawang turtle objective na to, no, na mapapasa kamay ng RSG. At ito yung gustong-gusto nilang makuha, given na yung composition nila ay talagang Claude yung gold laner, Hayabusa yung jungle. So parang hindi pa natin nakikita yung efficiency o yung maagang panggugulo sana mula sa side ng Smart Omega. At ngayon ay pinanghaharian na nila Ay, yung meron! turtle. Pero inuna na nga doon si Libor, kaso mukhang makakancel out lang si Ryota. Chakno pa nga ang unang mabibigyan, pero nandoon na yung counter engage mula sa RSG Philippines. Avatar of Guardian, wala namang kinonektahan, pero nakuha na nila yung espasyo. Ngayon naman si Ryota pa nga yata ang gustong isunod dito. At tutumbas niya sa kamay ni Aqua. Isama mo na si Jom at kinontrol na ng RSG itong bahaging ito ng mapa. Tatlo ang tatanggalin sa listahan. Mukhang di dyan titigil ang RSG Philippines dahil ngayon, masisecure pa ni Irad ang pangalawang pagong para sa laban na to. Isa-isa na nilang tinatantusan kung sino nga ba yung mga nasa noisy list. Ito kanina maingay ito eh. Ito kanina tumatayo to. Pero ngayon, more on the statement ay lumalamang talaga ang RSG Philippines. Oh, yun yata yung naging factor or yung pros nung kanilang lineup na pwede kasi sila talagang hindi basta-basta dumaan lang sa harap. Hindi. So yung sistema ng Smart Omega parang nagugulo siya. In a sense na katulad na lamang nito, in unstoppable force mo na si Light, pero pwede ka nga lang naman din yung iton tapos hindi mo na maipagpapatuloy yung mga plano mo. Tsaka hindi man tumama, katulad sabi yun, Ton, it's everything para dito sa RSG Philippines. Lalo na kung babasihan natin sa reach ng mga members ng Smart Omegas, more on hindi naman malawak. Yep. Mainly yung pwede nila maging abante. Pero sa ngayon, hindi sila masyado maka-abante dahil naka-forward ang mga members ng Raiders. Kailangan nila na magandang timing. At ngayon, timing na may iaangat ang mga items. And item check muna tayo ng saglitan. Lamang talaga sa ngayon ng bagya, si Kusei, lalo na nga na kasama siya sa ilang mga pagpitas doon. And now, he also has a corrosion site. And remember, guys, wala na kasing mana rin yung Claude. So, Oo. more on kapag early, mas gusto mo na mag-online agad siya at pakasama. Mapapadali na lang yun sa kanya. Ilang items lang ang kailangan, pero Andorio mukhang sa kabilang karte muna ng mapa nagpupunta. Pero si Pornok ang mahanap niya rito sa gitna at tumba na nga yung Vexana for Smart Omega. May kasama pa palang Torre ang RSG dito sa bandang taas. Grabe yung pang-convert nila dito. Tila ba nagmamadali? Pero safety is the name of the game para sa RSG. Kaso malalagay sa alanganin si Nebor. May counterplay bang gagawin dito ang mga Raiders? Hindi yata muna. Muna. Sabi, Kusei, okay lang. Ano muna namin to, tansyahin, hawakan muna namin to. Tapos kuha ka pa ng mga makukuha mo dyan ng mga objectives. Kasi as of the moment, parang ang ganda ng nag-secure na advantage. One level ahead si Kusei rito sa Lunox. At nabigyan ang Lunox dito ng Smart Omega, si Jom, na hindi mo naman typically makikita kasi ang daming ways naman ng isang Lunox na makasurvive. Tsaka ngayon yung survivability rin naman, check na check kay Kusei. Kanina yung mga maaga reaction niya na Purify BMI Blazing Do It Out, ay okay lang. As long as ma-ensure yung safety niya. At ngayon para sa RSG, tinitingnan nila, si Chakno lang ba mag-isa dito? Si Chakno lang ba mag-aabang? Pero mukhang yun nga yata yung mga nangyayari kasi ngayon, iikot, pababa, makakasulubong ni Jom, yata yung Lodon, pero di sa gitna! Naku, nalagpasan niya yata doon si Ryota pero mabuhay pa si Pornok. Hindi! Inabutan ng Shuriken pero doon naman sa kabila si Andorio nahanap din si Kusei. Chakno may flicker out, kaso may final slash para ibalik siya doon sa kanyang mga kasama. And Aqua now on a killing spree. Dalawang tumba para sa Smart Omega. Sabi niya, kahit magsumbong ka pa sa kuya mo, ngayon sama-sama ang mga Raiders. Isa pa nga ba ng pick-off? Ang tapang ni Aqua ngayon. At habang silang lahat ay busy, meron din palang Irad na makakuha ng isa pang pagong 3 straight turtles para
para sa RSG Philippines. Nagiging mahirap na depensa to para kahit man lang sa mga first-tier turrets ng Smart Omega. Oo nga. Napipilitan na lang talaga ngayon si Andorio na humiwalay na lang, mag-attempt na kumuha ng mga torres sa gilid. Pero maski yung mga gilid o yung mga sides ng RSG Philippines dito ay minamanage nila ng napakaigi. Kasi ang bibilis nga naman din mag-rotate kahit yung mga side lanes nila. Tsaka ang bilis lagi ng mga pangyayari, ang bilis din natutunan si Chuck no earlier. At isa sa kinakalakip na problema ngayon para sa barangay is unti-unti na rin naglalaglagan yung sabihin natin vision game nila. Nako-compromise lagi. Purple man yan, orange man yan, ang aga tumatao, rumuronda ng mga Raiders. Oh, kung isipin mo pa naman, di ba? Ang dami ring sources sana of magic damage dito ng Smart Omega. May maagang Genius 1 pa dito si Jom. Andyan na si Ryota at si Bornok. Parang pwede talaga sana mangyari yung burst pressure, talaga. yung burst down dito for RSG. Pero the way na pinipili ng RSG na, hindi, magsasama-sama tayo rito para ma-overwhelm sila. Oo. Yung iisang beses na nakita nating naging epektibo yung sitwasyon na to for Smart Omega was when na-isolate sila nila si Nibor. Pero Oo. kailan na lang ba mauulit yung ganun? Kaya nga pero for RSG parang they eat pressure for breakfast. Di ba? Ngayon mas gusto nila yung ganung klaseng sitwasyon. At ngayon sila ay slowly nagbi-build up din ng pressure sa iba't ibang linya sa mapa. Ngayon for Smart Omega, we have to remember may tinatawag din tayo mga Omega timers. Tama. At ma-activate nga ba yun? 9 minutes into the game, looking at the goal difference ay karamihan ay umaayon talaga para sa RSG. Kung isipin naman kasi sa lineup ngayon ng Smart Omega, overall, meron silang mga pwedeng ipadala para iangat yung ibang waves. Nandiyan si Andorio. Tapos, maganda-ganda yung kung isipin mo yung kanilang wave clear. Pero teka lang, paano mangyayari yung wave clear na yun? Kasi medyo low na agad. Si Ryota dito. Purnok na pasahan ba doon ng Ogi Shadow Kill? Jack no dito mukhang hahanapin pa with the After of Guardian. Pero Torre lang naman ang target doon ng RSG. At si Jom sa likod, makahanap pala si Irad. Pero mukhang aapatin na rin. Order of Brilliance, mga katakas bababa. Babalitan pa nila itong mga kaganapan. Antonio is there. At makakabawi pa sila sa ilang mga miyembro ng RSG. Kaso mawawasiwas din siya. Andito na nga lang din si Nibor na ngayon pumapalag. Tatlo para sa dalawa. Members of Barangay Omega ngayon nakakapitas pa rin naman. RSG on the other hand, hindi talaga nila gusto na 2 steps behind sila. Ngayon there's 2 steps forward. At makakakita rin tayo ng isang mga mula extended na team fight. Kanina pa nating inaantay yung Brigada at ngayon na-activate na nga lang din yung tapang, yung aggressiveness din na hinahanap natin para sa barangay. Sobrang big J moment na hindi mo kasama yung mga pine-pressure na kakampi mo. May sarili kang posisyon na sobrang naging rewarding dito for Smart Sobra. Omega kasi si Irad pa yung nasaktuhan nila nung pagkaka-burst. And Exactly. ang taas na rin naman pala nung damage dealt overall dito ni Jom. Umahabol na siya on Twitter and definitely yung mga ganong klase na big J moment ay big brain moment din para sa Smart Omega. Imbis na pa ganon, umatras siya, sumanib. Hindi pa nga siya actually namatay sa sitwasyon na yun. Pero ngayon, yung Lord at tina-target, i-contest. Light, hinahanap ngayon si Andorio at nandun yung Avatar of Guardian. Pero si Rad! Siya talaga ang makakakuha ng Retribution. Ngayon naman, Tempest of Blades, nagamit na. Yung Blazing Duet na cancel pa nga yata. At si Kusika, muntikan pang abutan nung mga pinipreed dito ng Smart Omega. At tatakas na lang ang RSG pero nasa kanila naman ang Lord. Sa dinami-dami ng mga pangyayari, nagkahagisa, nag-split motion na, pero yung Lord ay masesecure pa rin ng mga Raiders. At sa ngayon ay unti-unti na nga lang din sila muli makakaabante. Habang for Smart Omega, yung mga gintong klase ng mga pag-commercial break ni Andorio talaga yung pwede nating asahan. Oo. Bumubukod-bukod, sabi niya commercial muna, ito muna yung pwede kong gawin. Pero wala nang commercial dito. Kasi ngayon rektahan prime time para sa RSG sumugod. May isa na naman ba silang masisilip or mapipitikan? Pakiramdaman muna. Kasi parang si Chakno din, as much as possible, kung makakabanat naman siya dito sa mga members ng Smart Omega, itatry naman niyang gawin yun. Pero Irad! Inabutan pa nga yata rito si Andorio na force out na ang Tempest of Blades. Okay, ngayon, ikakalma ang ibang mga members ng RSG. Wala pala ditong Andorio, wala siyang Tempest of Blades. Pero ngayon, the Blades of the Lord will hit onto the turret. Mapapabagsak ang toppling inhibitor para sa Smart Omega. Makakadepensa pa rin indeed. Pero the pressure is slowly building up. At unti-unti na naman silang hindi makakalabas ng gusto sa kanilang base. Grabe talaga yung hirap ng sitwasyon ngayon for Smart Omega. Kung isipin mo, kailangan na talaga nilang pangkapitan yung mga tore, yung napakaliit na espasyong natitira para sa kanila. Kasi susulitin ng RSG to yung kapasidad nila na hanapin yung mga nasa likod, sina Bornok, sina Joe, unahin ka. Oh, Wala si na Nibor? lang nun! Di ba, flicker, final slash mula kay Nibor, mabuti na lamang at
maiwasan daw dito ng mga members ng Smart Omega. Pero yung mga paulit-ulit na ganun, ano yun, sobrang maiilang ka kung ikaw ang Smart Omega, positioning reliant ka pa in a sense dito sa lineup mo. At ngayon yung posisyon ni Shaknu is everything. Kanina, nakakita tayo ng mga gandang mga ejector play. But remember, yung nahuli niya is Kusei na lumang 1, 2, 3, hindi yung KDA. Nagmamabilis lang, wala nang talikuran pa. Pero ngayon, i-purify na rin naman na ready sa 3 miyembro or rather 2 at naka-revitalize si Light. So, kailangan din, however, ng Omega na timingan yung gantong klase na mga pag-layer din ng RSG. Pero ngayon, ito pala yung aabangan na tatimingan nila. Kung may bubukod, meron bang bibili ng merienda? Or meron ba muna mag-siesta? Oo, kasi ito naman ang pagsasama-samang gustong gawin ng 4 na miyembro ng barangay. Pero Andorio doon ay may hiwalay nga na naman ulit, gaya ng nasabi mo. Pero kasi kung ikaw ang RSG Philippines sa puntong ito, wala ka na rin naman gustong ihiwalay na member na Wala. mag-manage, na iangat yung mga waves mo. Kasi lamang kayo eh. Lamang na Kontrolado nyo na halos yung mapa, and magiging maganda yun for RSG kasi hindi nga naman maximize ngayon ng Smart Omega yung gusto sana nilang makahanap muna ng pick of place right before this major objective. Saka walang ma-burst ngayon sa RSG kasi nga katulad sabi mo, hindi nila gustong magbukod-bukod. The ultimate bonding para dito sa ginagawa nila. Hindi masyado hiwalay kahit si Irad eh. And dahil nga ito sa kalamangan na na-establish din nila, pag-push ng wave. Pero ngayon, yung Lord, 2 HP force left, aabante, may conceal play, may aabutan ba dito ang bagong barangay? Na-reveal doon si Chaknu, nabawasan na rin kahit papaano. Aabante rin ng konti dito ang mga Raiders. Andyan na nga lang din na pwedeng pambibigla ni Nivor. Naka-ready na dito if ever final slash siya. 4 seconds para sa flicker. Pero wala munang contest na magaganap. At hindi rin piniling ipalag ng RSG. Kahit na halos alam nila kung nasa ng mga members ng Smart Omega. Literal na disiplina para sa mga Raiders. Kasi Oo. nakuha naman na nila yung kanilang pinakalayunin at that moment. They're choosing their fights wisely para sa RSG Philippines. Kailangan nilang choose din ng wisely yung target. Uy, Andorio, teka lang, maabutan pa rito. Tempest of Blades na paggamit ng shot, kinakailangan na muna nilang dumepensa. Nakaantabay naman si Chaknu kahit papaano doon. Pero dito na masusubok yung kapasidad ng Omega na dumepensa kontra sa Raiders na grabe yung kalamangang hawak sa kanila. Ngayon, kakatok ang RSG. Basag na rin ang mid lane inhibitor. Tanging ang base turret on the bottom side ang matitira. Kakatok, papasok dito. Hindi ito yung gusto nilang maging bisita. Kasabay yung Lord. Tutunawin pa rin naman. Sapat yung Aray. damage lang nga ngayon si Chakno. Pero sa RSG, mararamdaman mo na nag-iingat pa rin sila. Ay, nauna na naman dito ni Nibor at si Ryota na ng Primal Wrath ay mukhang mauuna pa nga yata. After Guardian na ay kasapa ng Cancel yata at si Job ay nakakuha ng mirakulong pampabaligtad. 2, 3 ang napatumba at pasulong na ngayon ang ibang mga miyembro ng Smart Omega. Kasama nila ang Eternal Guard pero yun lamang ang mahalaga na depensa nila yung paninang pagsugod na sana ng RSG. That was the perfect moment for Bagong Barangay para ma-activate na nga lang din ang kanilang mga killer instinct. 1, 2, 3 ang binilang nila. Sabay-sabay nilang pinatumba yung 3. Aabante sila sa may bandang middle lane. Diretso lang ang tingin para sa Smart Omega. Pero para sa RSG, tila ba nag-backfire yung sobrang pag-iingat nila, Brigida? Oo, tsaka kung iisipin mo, napakaganda na sana nung Flicker Final Slash. And isa na naman yatang matagumpay na Final Slash ito, pero kailangan na nilang ingatan yung damage output na nagmumula sa Smart Omega. 2 ang kukonektahan. Doon ang After of Guardian. Mga Immortality ay mapapapriota, tutumba. Jack, matatakasan pa ba ito? Kasi si Nibor nilagpasan na nga lang din siya. At kinakailangan na mag-recall. Doon ang mga miyembro ng Smart Omega. Ito na yung mga Raiders. Buhay na nga sila. Maaabutan ng ilang sa mga miyembro ng Bagong Barangay. Ngayon, kailangan muna nilang umuwi para dumepesa. Pero si Antonio sa likod! Sabi niya, cut ko to. Pero makakaisa pa ba yata siya? Ay, hindi. Winter Trunch on play coming in from Kusei. Lock niya! Tinry niyang i-delay yung isang buong wave ng minion na dala-dala sa mid lane ng RSG. Pero doon sa may bandang baba, meron palang mga nakalusot. 2 matitira dumepesa! Jomen Bornok, kakayanin pa ba nila ito? Order of Brilliance. Pero hinanap na si Bornok sa likod. Ako, napatay pa si Rad. Kaso si Kusei, base lang talaga ang target niya. And RSG take game number 1. What a game para sa RSG Philippines! Securing the first round with a high caliber play, Brigida. Oh, parang nasubok tayo doon. Game number 1 pala.